Hello, good morning guys. So, another series na naman tayo ng engineering mathematics and last two problems tayo sa geometric progression. So, itong last two problems natin na to is application ng geometric progression sa worded problems. So, ito, sagutan natin to. A rubber ball is dropped from a height of 15 meters. On each rebound, it rises 2/3 of the height from which it last fell. Find the distance traveled by the ball before it comes to rest. So, ito madalas to lumalabas sa board exam guys, no? Itong bola na drenap mo. So, paano pa sinasolve tong ganitong problem? So, ulitin na natin yung problem. Mag-illustrate tayo para magets natin, no? So, merong, kunwari, may ano tayo dito, may ground. Tapos itong ground na to yan, at a certain height from a certain height daw tinapon siyang ganyan. So ang sabi sa problem, ito daw ay meters. So, nagre-rebound yan, syempre, ball. So, illustrate natin na siya na parang pag ganyan. So, assume na lang natin na magkaka-same height yan. Okay, copy. Paste. 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 Para to certain height, nag-rest na siya. So, paano magiging itsura ba niyan? Diba, ang ball kapag drenable mo daw na ganyan, yan siya. So, magbabounce siyang ganyan. Tapos, back to the ground ulit. Tapos, bounce. Back to the ground, bounce. Back to the ground, bounce. Tapos hanggang sa mapunta na siya sa rest na ganyan. So ito yung first bounce niya, no? At ang sabi dito, 2/3 daw ng height. So yung height h1 natin is 15 times 2/3. Tama ba? 2/3. Okay. So, ganyan siya. Ganyan siya ng ganyan. Hanggang sa ito naman, yung h2 na to is equal to h1. Tapos 2/3 ng height. And so forth and so on. So, magiging ganyan. So, wala siyang katapusan, no? So, pag sinabi pa natin ano yung gagamitin nating formula? Di ba, ang gagamitin nating formula din sum ng infinite geometric progression, which is itong A1 all over 1 minus R. Okay. So, ano ba yung A1 natin? Yung A1 natin, itong 15 times 2/3, which is nung kinalkin natin kanina, yan, is 10. 10 all over 1 minus 2/3. Ang sagot natin, all over 1 minus 2/3. Ba't nga ba naging 2/3 yung common ratio? 30. Kasi yan ang sabi sa problem guys. Pag nakita kayo ng ball na ganyan, kung ano yung ni-rise niya ni dito, yun ang gagamitin nyo na
common ratio. Kaso, tapos na ba yan 39? Hindi pa. Kapag may nakakita kayo ng ganitong problem, idadagdag nyo, ang total distance niyan is yung unang height niya times 2 times no infinite geometric progression. Bakit nyo idadagdag tong unang height? Kasi ito yun, idadagdag nyo lagi tong unang, yung mismo initial height, idadagdag nyo doon sa total distance na trinavel. Kasi kasama pa yan 15 meters tong pagbaba niya. So kasama pa yan dun sa distance travel niya. Tapos bakit may 2? Itong 2 na to nakuha kasi meron tayong upward and downward. So upward is 1 tapos 2. So lagi nyo i-take into consideration yan. Okay, ulitin natin sum of infinite geometric progression ang gagamitin nyo. Kasi infinite siya. Wala siyang, hindi naman after 3 bounces mapupunta agad sa rest yung ball, diba? Wala naman, hindi naman siya ganun. So ito gagamitin yung problem. A1, yun yung initial height times dun sa common ratio na ginamit nyo. And for example, dito 2/3 ng height. Okay? And then, sa distance travel niya, lagi nyo idadagdag yung initial height kasi kasama siya sa unang sa distance sa trinavel nung ball pababa. Then twice kasi may upward and downward motion. So ang total distance travel dito is 75 meters. So ganyan siya sinusolve, guys. So I believe ito siya, letter N. Okay, next problem. Last problem para sa ating series na infinite na geometric progression. Okay, if lumabas daw to nung ECE April 1999, if 1/3 of the air in the tank is removed by each stroke of an air pump, what fractional part of the total air is removed in 6 strokes? So, sige. So maglet lang tayo ng variable. So let V be the total volume hindi pala siya total, initial pala. Initial volume of air. So yung first stroke natin kasi 6 strokes, so let's say yung first stroke denoted by V1 siya is equal siya. Ang sabi kasi if 1/3 of the air, so yung V1 mo is total, yung initial volume minus ganyan. Then yung second stroke V2 is equal naman siya sa V1 minus V1 over 3. Okay. So parang ito magiging 2V over 3. Ito 2V1 over 3. And so forth and so forth. Ulit. 1/3 of the air in the tank is removed. So kada stroke daw may nawawalan ng 1/3 ng initial na air. So kaya tayo nag-come up sa ganitong scenario. So ibig sabihin yan, yung volume ng tank sa each stroke is parang lumalabas dito 2/3 ng volume before the stroke. So makakabuo tayo ng infinite geometric progression dyan. Yung common ratio natin is 2/3. Ang A1 natin is itong 2V over 3. So yung A6 natin is equal to A1 R n minus 1 2V over 3 2/3. 6 minus 1 is 5. So kalalabasan yan, guys, is solve natin in terms of V.
Pinalit natin ang exponent. Hindi ko siya makita. Times 2/3. Isa. Yan. 0.08779 0.08779 V. Pero ang tinatanong ito, what fractional part of the volume? Total volume. So, ang total volume is V, yung initial volume. Minus mo lang tong A6. Is equal to, or let's say 0.9122 of the total air. So, yan yung sagot natin. Ulitin lang natin guys ulit ha. Nag-let tayo ng variable for the total or the initial volume ng air. So, sabi nila nababawasan daw ng 1/3. Kunwari sa first stroke, yung initial volume ng air mo nabawasan ng 1/3, so naging 2V/3. Sa second stroke, itong 2V/3 mo, minusan mo ulit ng yung V1. Itong minusan mo ito ng 1/3 ng before volume ng air. So, naging ganyan. So, ang kalalabasan natin is yung common ratio natin is 2/3 with the A1 of 2V/3. So, nag-come up tayo sa ganyang sagot. I believe ito siya. Okay? So, yan ang application ng geometric progression sa worded problems. So, guys, for more videos, don't forget to like and subscribe and click the bell button para updated tayo sa mga future posts ko. So, nalalapit na tayo sa hydraulics and geotechnical engineering, guys. So, may ilang topics na lang tayo sa engineering mathematics. So, yun. Good luck!